Nalaman ko na may kinababaliwan na ang nanay ko, higit pa doon ay sinusustentuhan niya ito, hanggang sa Hello Ate Vine, gusto ko lang sana ibahagi ang aking kwento. Tungkol ito sa aking ina. Dalawa kaming magkapatid, at si nanay na lang ang nag-alaga sa amin ng ate ko. Noong pumanaw ng maaga si tatay, 7 taon pa lang ako noon nang nawala ang tatay ko. Simula noon, hindi namin nakitaan si nanay na nagkaroon siya ng karelasyon, nag-focus siya sa trabaho, para sa amin ng ate ko. Ang nanay ko ay simpleng babae lamang, walang hilig sa make-up, walang hilig sa mga masisikip na damit, at maiiksing suot. Kaya nang nakapagtapos na kami ni ate. Nagtrabaho na kami, para naman makatulong sa nanay namin, pero ayaw pa rin tumigil si nanay sa trabaho niya, bilang government staff. Nagpas siya ang ate ko noon na mag-abroad, kaya kaming dalawa na lang ni mama ang magkasama sa bahay. Halos tumagal si ate ng 4 na taon sa ibang bansa, bago siya umuwi, may nakilala siya doon ng isang AFAM, at handa siyang pakasalan nito dito sa Pilipinas, kaya isinama niya pa uwi, at nagpakasal sila, ilang buwan pa ay bumalik na sila sa bansa ng asawa niya. Ilang taon pa ako naman ang nag-asawa, si mama may sariling negosyo at kasama ko pa rin siya sa bahay. Noong si mama ay nag-55 na, napapansin ko na, para siyang nag-iba, nag-make-up, nagsusuot ng hapit, at palaging masaya. Tinanong ko siya bakit siya nag-iba, sagot niya lang, bakit, masama bang mag-enjoy, ngayon ko lang naranasan ang maging dalaga sa mahabang panahon, dahil sa inyo, kaya hayaan mo ako, kaya hinayaan ko na lang. Isang araw may nakapagsabi sa akin na nakita niya ang nanay ko sa loob ng bar, may kasamang boylet. Kaya tinanong ko si nanay, at sinabi niya sa akin na boyfriend niya iyon, at 30 years old, binata naman daw. Kaya sabi ko kay nanay kung talagang mahal ba siya noon, wala na raw akong pakialam, dahil noong nagmahal kami ni ate, hindi naman daw siya nangialam. Pakiramdam ko, bilang anak, parang wala na akong karapatan na mag-alala kay nanay, hindi niya naiintindihan yung point ko bilang anak niya. Eto pa, nakita ko sa cellphone ni nanay, na nag-send siya doon sa boylet ng pera sa GCash, kaya kinuha ko yung number na iyon, at tinawagan ko, nang malaman niya na anak ako, pinatayan niya ako, nag-chat din ako, pero hindi siya nag-reply. Sa totoo lang nag-aalala ako para sa nanay ko, parang mahal na mahal niya yung boylet na iyon, alam ko na ginagastusan niya iyon, minsan ilang araw pang wala si nanay dito sa bahay. Kapag tinatanong ko naman siya, sinasagot niya lang sa akin, buhay niya iyon, pera niya ang ginagastos niya, at masaya siya, gusto ko lang naman makasiguro na mahal siya ng lalaking iyon, pero dahil anak lang ako, ay wala na ba akong karapatan magtanong, hindi ko ito masabi kay ate, dahil alam ko na uuwi yun ng Pinas, ayoko din na magkasamaan sila ng loob dahil sa akin, gusto kong matauhan si nanay bago maubos ang lahat ng pinaghirapan niya, pero papaano? Any advice po? Salamat.